guys! Welcome back to our YouTube channel. Si Asis nasa river. Ngayon, pinatawag niya si Ama. Katatapos lang ang puja dito sa bahay. Puja! Nagpaano na naman sila. Anong tawag doon? Nagpa-pukni. Ewan ko sa mga to. Pukni-pukni. Hindi na lang ako umimik guys para walang ano. Hindi ko alam kung anong meron sa river. Nilak ko naman ang harap ng bahay. Ang init nakaboots ako kasi matatalas tong ano ng talay. Ay, may kwento pala ako sa inyo mamaya guys. Dumating na yung package namin na galing Pilipinas. Kaso, yung package namin guys, naka-hold siya sa custom, sa immigration. Ayaw nilang ibigay. Kina Ama? Ha? For cutting. Ngayon, ayaw nilang ibigay yung box namin sa courier. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero nakausap na ni Asis yung courier na sabi nila, ayaw daw ibigay ng custom yung ano namin, yung box namin. Uy, may lychee ata to. Lychee to Uy. Pero nakausap ni Asis yung taga DHL nung nakaraan. Di ko alam kung anong pinag-usapan nila. Kasi may issue ang isang Pilipina na pumasok dito sa Nepal kasi. Kaya yun yata yung dahilan. Parang yung pinakaano nila na dahilan kung bakit ayaw nilang ibigay ang box namin sa courier. At parang ang gusto nila si Asis ang pumunta sa custom para kunin yung box. Pupunta si Asis sa Kathmandu sa Lunes para i-claim yung aming package. Sabi ko ikukwento ko mamaya pero kwento ko na. Ang ano dito malay mo makakita tayo ng mushroom. O diba? Bakit anong meron dito? Ni sayang. Ni Olufa. Ay, naglilinis sila ng ilog. Ay, nililinis ang ilog. Kaya pala kailangan ng kailangan ng pangputol. Wala, ayan, ang dami. Sayang, lufa, Iuwi ko nga itong isa. Iuwi ko to, pang kuskus ng likod. Tapos ko may langgam. Kunin natin pang kuskus. Ayan, naglilinis sila ng ilog. Diba? Marami ding chismosa dito sa amin. Isa na ako doon. Na andito din, din, chismis. They clean? Allah! Ayan na si Ama. Ito yung ginagawang banig, Yan, ginagawang banig. See, may ipil-ipil dito, ipil-ipil yan, Ala, ayan, hinurong na. Oops. Ayun. Pangkahoy, panggatong. Wala, hindi natatakot si Asis. Basta na lang umano doon. Paano kung may ahas?
Hindi mahila eh. Ala, bumaliktad na ang traktor. Linis nga, tatanggal ng mga ano, oh. Oh, tingnan nyo, oh. Tatanggalan. Nasaan na kaya dito yung tinanim ko noon na ano? Diyan nga muna yan. Oh, nangahoy nang wala sa oras si Asis. Oh. Puno ng ipil-ipil. Ayan na. Oh. Ayan oh, kolektahin ko kaya to, gawin kong Christmas tree. Ayan oh, yung bunga niya. Tutuhugin lang yan ng ano, wire. Ala, malaki na siya. Ayun siya guys, oh. Natatandaan nyo yung kinulekta namin sa bundok? Ito na siya, oh, malaki na siya. Pero matigas to, hindi to na matigas siya, matigas. Ay, hindi. Ayan na siya, oh. Tumubo na. Malaki na. Yung bamboo, wala na eh. Walang bamboo shoots. Walang mga baby. Hindi na siya nag-survive, oh. Ang sukal na. Ang sukal dito. Ayan. Talagang traktor yung pinalinis nila eh, oh. Yun, oh. Hi guys, so yan nga, ituloy ko na yung aking pinukwento. Ganito kasi, 3 weeks ago yata yun guys. May isang Pilipina na pumasok dito sa Nepal, galing daw UAE, somewhere sa UAE, Dubai, ganon. Eh, may dala siya na 2 kilogram at saka 750 grams na gold. Eh, dito sa Nepal guys, bawal magpasok ng ganung kalaking halaga ng gold. Parang smuggling sa kanila yun. Illegal ang pagpapasok dito ng ganung kalaki ng gold. Kaya, yung isang Pinay na galing nga sa Middle East ay naaresto siya sa Kathmandu, immigration sa Kathmandu, at kinulong. Hindi ko lang alam kung na-deport na siya or nakakulong pa rin siya dyan sa Kathmandu. Kasi nabalita lang yun noong panahon na naaresto siya, tapos eto wala na kaming nabasang balita tungkol sa kanya. So, anong kausap ni Asis nung isang araw, yung taga DHL, parang yun yata yung dahilan nila na nagkaroon ng issue nga tungkol sa mga ganyan. Kaya, ang gusto nila, ayaw nilang ibigay, naka-hold ang box namin sa customs at ang gusto nila, si Asis ang pumunta doon para i-claim. At ipinahanda nga sa kanya yung kanyang identification na garita or driver license o ano man yung pwede niyang i-present na siya yung nagmamay-ari nga ng box. So sabi ko, at saka ang sabi kasi, parang bubuksan yata sa harapan niya. Kaya sabi ko kay Asis, pag binuksan sa harapan mo yung box, pumayag ka kasi nakalagay naman dun sa receipt na isinend sa amin kung ano ang laman ng box. Mga damit lang naman yun guys, damit ng baby, tumblers, tapos baby clothes, mga ganon, and some Filipino products nakalagay kasi doon, baka mga seasonings yung yung sinend sa amin nung aming sponsor. Ayan, sabi ko nga, tita ni Asher. Yon, and sabi ko pupunta si Asis nga doon para i-claim kasi sabi ni Asis, bakit hindi nila maklaim? Ang sabi ng taga DHL, ayaw daw ibigay sa kanila
kahit ano daw yung paliwanag nila na sila yung may ano doon, parang sila yung may pinakakargo doon para i-send nga dito sa Chitwan. Hindi daw pumayag talaga ang customs. Ayaw daw talaga ibigay ng customs. Kaya nung nakausap ni Asis, sabi nila kung pwede si Asis ang pumunta ng Kathmandu, siya yung pumunta doon sa custom mismo para i-claim nga yung box. So parang ganun yung pinaliwanag ni Asis. Ayaw talaga nilang ibigay. So yun, sana makuha ni Asis sa Monday. Pupunta si Asis sa Monday. Lalo't magdadasay na, sabi ko kailangan maklaim muna yan papa bago magdasay kasi baka mag-close din ng office, government office sa Kathmandu pagdasay kasi ilang linggo din yun oy. Sabi ko baka mangyari, baka kung saan na lang nila dalhin yung box, sabi ko nga sa kanya. Kaya yon, may nagkaroon kasi ng issue. Dati naman okay naman na kukuha naman ng Korea, dinideliver naman dito sa Chitwan, pero this time kasi ewan, talagang yun. At nakailang beses na rin nag-text sa akin yung tita ni Asher na sabi niya, sis, pasend ako ng number at hindi daw kayo makontak. Nung ibinigay ko yung number, nanghingi ulit siya kasi hindi daw talaga makontak. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi ko, Asis, tawagan mo nga ang DHL, Asis. Ayun, natawagan ni Asis nung nakaraan yung DHL kasi hindi daw kami makontak. Kaya sabi ko, ikaw na lang ang tumawag sa DHL. Sabi ko, natawagan naman ni Asis. Ayun nga, dumating na nga daw nung isang araw pa, mga 4 days ago, 5 days ago, dumating na yung box namin. Naka-hold nga lang sa immigration, ay sa custom pala, sa custom. So yun guys, dumating na. Excited nga din ako makita yung box. Excited din ako na maano yung box kasi nga may mga damit kasi doon ni Asher, mga damit na mga jacket, t-shirt, pants, ganun daw yung laman nun. So makikita natin kapag nakuha na ni Asis. Siguro basta papakita ko sa inyo. Syempre excited din ako. Excited din si Asher na na magkakaroon nga ng pasalubong galing Pilipinas ba. Kaya sa aming generous sponsor, ang tawag ko sa kanya tita ni Asher. Thank you so much sa iyo, sis. Nandito na, kailangan lang namin i-claim sa custom yung box na pinadala mo. So yan. And yun, parating na si Asher. Hindi ko na rin nahaba ng aking video for today, guys. Thank you again for watching. And see you again in our next video. Bye everyone and God bless us all.